Hello, Ate Nori. Ito yung aking insight sa Matthew 27:46. Anong sabi dito? Nang magkikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, dito sa tanong na to, actually question ko to sa sarili ko. Bakit kaya tinatanong ni Jesus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na when in fact, 'di ba, alam naman natin na from the start Jesus was obedient. Obedient na siya noon pa sa mga kalooban ng Panginoon. 'Di ba, na nagpray nga siya sa uh, Garden of Gethsemane. 'Di ba? Not my will but yours be done, 'di ba? Ay, tama. Yung damdamin niya, ayaw niyang mangyari na ma-crucify siya, mahirapan siya, pero nagpatuloy pa rin siya at sinabi niya, not my will but yours be done. Andun yung obedience. So, kung nandun yung obedience, before, alam naman niya kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Diba, sinabi nga niya na I came to seek and save the lost. So, alam niya na savior siya, na ililigtas niya ang sangkatauhan. So, dito sa binasa natin sa verse 46, bakit nagtatanong siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, alam naman niya talaga kung ano yung purpose niya dito sa lupa. Alam din naman niya, 'di ba, nagpaalam pa nga siya sa kanyang mga disciples nung nagwashing ng feet, 'di ba? Sinabi niya na yung stone, yung bato, yung templo, mawawasak, pero in 3 days, mabibuild uli, na ang tinutukoy niya yung sarili niya. So, alam niya na mamamatay siya, na pahihirapan siya, pero after 3 days, magre-resurrect siya. Pero dito sa binasa natin, nagtanong pa rin siya. Yan. Kung babasahin natin sa Psalms 22:1, sa awit 22:1, yung sinabi doon, saktong yun ang saktong sinabi niya. Psalms 22:1. Sige, basahin natin. Yan. O Diyos ko, bakit ako binayaan? Masidhi ang pagtaghoy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumarating ang saklolong hinintay. So ito, sa awit to, panahon ni David. Tapos kung babasahin natin, kaduktong dito verse 7, bawat taong makakita, Psalm 22:7, bawat taong makakita ay umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal siya, bakit hindi intindihin? Sa ibang version, sa mas mababaw na version, bakit hindi siya nililigtas? Yun. Tapos, meron pa dito sa verse. Ayan. Basta akong babasahin natin chapter 22 tungkol kay Jesus. So, yung sinabi niya yun, exactly doon sa sinabi doon sa verse 22:1. Ano lang, kumbaga, it was the fulfillment ng prophecy about Him, about Jesus. Psalm 22, kung babasahin mo, it's about Jesus Himself. It's a fulfillment of the prophecy about Him. Yun yung first point, na isinasakatuparan lang niya yung prophecy nung sa Psalm 22. And second point is, kung babasahin natin ang 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Yan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yan, sabi dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So dito sa binasa niya, dito natin makikita yung sinasabing the divine exchange or the great exchange. Sabi dito sa English,
Basahin ko sa English mas malinaw. 2 Corinthians 5:21. So, yung first point is, pinufulfill niya yung prophecy sa Psalms 22:1. Eksakto, yung mga sinabi, at yan nangyari doon sa Psalms 22:1. Pangalawa, dahil tao siya, lahat talaga ng hirap at pasakit naramdaman niya. Hirap ng damdamin, hirap ng puso, hirap ng isipan, at lalong-lalo na ang physical na kahirapan. So, ramdam na ramdam niya yung kahirapan. Na kahit anak siya ng Diyos, dahil he was during that time in human form, na yung mga favor, yung mga pabor na binibigay, yung mga pagnanalangin siya, magkakaroon ng milagro, wala during that time. So talagang literally pinabayaan siya ng Panginoon. And then sa 2 Corinthians 5:21 sa English. Maganda to sa English, NIV. New King James Version. Yan. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Si Jesus, wala siyang kasalanan, pero ginawa siyang kasalanan, mismong kasalanan, para magkaroon tayo ng katuwiran. So, nagkaroon ng divine exchange na imbis na tayo yung nandun sa krus ng Kalbaryo na pinarurusahan, si Jesus ang naka-crucify. Parang sa intercession sa amin, sa prayer warrior, na yung nagkakaroon ng yung agony ng isang tao, kapag tayo ang nagpe-pray, ramdam na ramdam natin yung agony ng taong yun. So during that time, dahil inako niya yung kasalanan ng sangkatauhan, yung nararamdaman ng supposed to be ng tao na dapat parusahan, yun ang nararamdaman niya. Yung pakiramdam na hindi niya nararamdaman na merong Panginoon, yun ang nararamdaman niya. Kasi nagkaroon ng divine exchange, great exchange. So nakuha, siya wala siyang kasalanan, dahil inako niya yung kasalanan. So ngayon, itinuring din siya ng Diyos na bilang makasalanan. Nakukuha? So, kumbaga, ang naka-crucify, hindi na si Jesus during that time. Sin, yung kasalanan, yung taong makasalanan, yun ang naka-crucify. Kaya he was able to question God, to ask God, bakit siya pinabayaan? Kasi yun ang mararamdaman talaga ng mga katulad natin, na kapag tayo ang crucify doon sa krus, yun ang mararamdaman natin, magko-question din tayo, kahit hindi nga tayo crucify Diba? Kapag naghihirap tayo, tinatanong na, Lord, bakit mo ako pinababayaan? So during that time, nagkaroon ng exchange. During that time, yung Jesus na punong-puno na filled with the Holy Spirit, na ang Holy Spirit kumikilos sa kanyang buhay, during that time, wala ang Holy Spirit. So, dahil wala ang Holy Spirit, ramdam na ramdam niya yung hirap yung parusa ng tao. During that time, he was a sinful man na naka-crucify sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng divine exchange. Kumbaga, dahil nga inako nga niya yung kasalanan natin, dahil inako niya, siya ang pinarusahan. Yun. So ngayon, bilang tao na during that time na pinaparusahan, yun ang naramdaman niya. And then, syempre, hindi naman nagtatapos doon yung story ni Jesus bilang Savior. Yun. So, yung ibang magdidiscuss, yung pagkatapos ng 7 last word, gaya ng sinabi niya, namuhay na maguli naman siya after 3 days. So, yung sa 7 last word, yun, during the crucifixion, yung pagpapahirap niya, yung pagdala niya ng krus, ginagawa niya yun as if he was siya yung makasalanang tao. Wala yung pagka-Diyos niya during that time.
nung crucify si Jesus. Kasi siya inako nga niya eh. Hindi ito yung time, hindi ito yung tipong inako niya yung kasalanan tapos all powerful siya. Hindi. Nakakuha ba yung difference? Hindi niya kinuha yung kasalanan tapos siya yung nag-dissolve ng kasalanan bilang all powerful na God pa rin. Inako niya yung kasalanan bilang parang tao, kaya yung wrath of God, yung galit ng Panginoon, sa kanya na ituon. Nakukuha, sa kanya na ituon. At bilang wala yung pagkilos ng banal na spirit, yung kalakasan ng Holy Spirit sa kanya, during that time na talaga nag-encourage sa kanya, yun ang naramdaman niya. Pero syempre, dahil alam naman niya yon, alam naman ng Panginoon, alam din naman talaga ni Jesus yon, inalaw niya na yung wrath of God mapunta sa kanya. And yun, true enough nga, again, after 3 days, di nabuhay siya muli. Just to prove na dumaan lang siya sa proseso. Kailangan lang dumaan sa proseso, dinaanan lang yan, and to prove na even death, he can conquer death. Yun. So, yun lang, Ate Nori. O yan, 15 minutes, ikaw na bahala magpahaba. Yun. Okay, sige, thank you.